Good morning. Yeah. Um, please open, before we take a seat. Please open our Bible in Genesis. Genesis chapter 3, verse 15. Genesis chapter 3, verse 15. Diyan na po. Basahin natin. Are you ready? Ako hindi pa, sandali. Okay. Genesis 3:15, ready now, read. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa araw na ito, sa biyaya niya po sa amin sa nakarang isang linggo, at sa panibagong Sunday na kaloob niyo po sa bawat sa amin. Salamat din po, Panginoong Diyos, sa kabutihan niyo po sa aming mga bisita ngayon at sa mga kapatiran na galing pa sa USA. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Linisin po ako, Panginoon, sa karumihan, at kayo po ang manguna sa amin. Sa pag-aaral po, kami bigyan po ng kalakasan at karunungan, at kayo po ang may taas. Kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Kayo po ang maluwalhati. Sa pangalan namin, Panginoong Hesus, Amen. Pwede na pong maupo. Good morning, everybody, everyone. Good morning to our brethren from Louisiana. Mga kapatid, gusto ko kayong dalhin ngayon sa Amerika. Ano bang gusto niyong gawin ko? I will bring you to Louisiana o dalhin ko sila rito sa Pilipinas. By the way, naniniwala ba kayo ng avocado ay nakakapag-palpitate ng ano? Do you believe that eating avocado will make your heart palpitate? Do you believe? Hindi. Ako rin hindi, pero nararanasan ko ngayon. Nararanasan ko. Yung Genesis 3:15 ay teksto ng ating lesson ngayon na lesson 8, which is entitled Israel. Israel, no? Kung nakapakinig kayo kahapon ng... Sino ba yung nakinig ng ang salita ng buhay kahapon, umaga? Pakitaas ang kamay. 2 lang tayo, 3 lang tayo, 4. Napakinggan niyo yung unang sabi doon. Kayo ay nakikinig sa. Di ba? Yung iba hindi makapagsalita kasi ang nasa isip nila, kayo'y hindi nakikinig. hindi. Pero ibig sabihin ko, yung lesson natin ngayon na Israel, kung nakapakinig kayo kahapon, ay maliwanag na doon na-discuss yung ating lesson ngayon. Pero dadagdagan ko na lang. Ang Israel, ano ba yung tema nito? Una, ang plano ng Diyos sa kaligtasan at pagpili sa Israel. Sinabi rito sa Genesis 3:15, una, ang propesiya at planong pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan matapos magkasala ni Adan. Doon sa letter B, tinawag ng Diyos si Abraham at kanyang lahi upang pagpalain ng lahat ng pamilya sa buong mundo. Genesis 12:3, mababasa natin yun doon. Pagsasama-samahin ko na yung pagbigas ng pagbasa, pero mamaya mapapansin natin na magkakasama to sa plano ng Diyos sa kaligtasan at pagpili sa Israel. Doon sa Genesis 12:3, pamilyar tayo dito na sabi dyan, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. And then letter C, na isa katuparan ng pangako ng Diyos na kaligtasan para sa lahat mula sa lahi ni Abraham na si Jesus. Sa Genesis 3:16, now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, and to seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Okay? So, diyan po sa Genesis 3:15, kung narinig nyo na o napag-aralan nyo na,
Ang Genesis 3:15, ito ay foundational ng God's plan of salvation sa kanyang chosen people, which is Israel. So, alam natin na ang Israel ang ginamit ng Panginoon Diyos para pinili niya, no? Sabi nga itong Genesis 3:15, ito ay proto-evangelium or the first gospel promise. This verse considered the first prophecy of a coming Savior. After the fall of Adam and Eve, God addressed the serpent o Satan saying, I will put enmity between thee and the woman and between thy seed and her seed. Are you with me? Amen. So, the seed of the woman is understood to be a reference to Christ who would ultimately defeat Satan and sin. Yung the bruise thy seed, it part implies a fatal blow, while bruise is healed suggests temporary suffering, pointing to Christ's crucifixion and victory in the resurrection. By the way, Israel there is a chosen line. Ito yung role ng Israel sa pagdadala ng salvation plan ng ating Diyos. God chose a specific nation, Israel. Alam natin that starting with Abraham, then through Isaac, Jacob, which is Israel, and his descendants. So, Israel became the nation set apart to receive God's law and covenants. And the ancestral line through which Jesus Christ, the Messiah, would come. The people entrusted with preserving God's word and bearing witness to Him among the nations. Sa Israel, pinagkatiwala ng Diyos yung oracle niya, di ba? At yung plano, Israel is central in the unfolding of this plan. Not because of their own merit, take note, but because of God's sovereign choice to bring about salvation through them. So Israel is the nation which is instrumental to the fulfillment in Christ. And Jesus, born of a woman, fulfills the seed of the woman. Through his death and resurrection, he crushes Satan's power, especially over sin and death. The church, meaning Jew and Gentile believers in Christ, becomes the spiritual continuation of this promise, while God's promises to Israel still hold prophetic significance. Itong pagpili ng Diyos sa Israel, dito sa Genesis 3:15 ay maliwanag na nagbibigay sa atin ng katotohanan na mayroong lalampas na tricycle. Enmity between thee and the woman. Kung nakita natin yan, God is speaking to the serpent. There will be ongoing conflict between Satan and humanity. Gusto kong makita natin yung reality o yung katotohanan sa verse na ito. Thy seed and her seed. This refers to the descendants of Satan or evil people, maging yung mga spiritual forces. And the descendants of the woman ultimately leading to Christ. So yung mula kay Abraham, 14th generation, and then hanggang sa kay Kristo, pag sinabing it shall bruise thy head, this is a fatal blow. Christ would deal a death blow to Satan through his death and resurrection. Kasi nga, napagtagumpayan na ni Kristo, di ba? Yung plano at yung kalagayan sa magitan ng kanyang death and resurrection. Yun namang, thou shalt bruise his heel, Satan would harm the Messiah, but only temporarily. A heel wound is painful but not fatal, symbolic of Jesus' suffering. Now, dito sa Genesis 3:16, kasunod ng ating binasa kanina, sabi doon, by the way, Genesis 12:3, sabi diyan, I will bless them that bless thee. Ang pinag-usapan natin dito ay yung plano ng Diyos sa kaligtasan at pagpili sa Israel. Ngayon, yung Genesis 12:3,
Mamaya buksan natin yan. No? Pero dito sa Genesis 3:16, ito naman, it outlines the consequences of Eve's sin, affecting all women after her. So, kung ating ihihimayin yung Genesis 3:16, sabi doon, now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not unto seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Nakita natin dyan na yung kalagayan ng babae, multiply thy sorrow and thy conception. Ito ay nararanasan ng woman because in her childbearing, once a blessing now comes with pain and risk. Ito po ay aking sinamarize, but in sorrow thou shalt bring forth children. Ibig sabihin nito, labor pain becomes part of the human experience. And then yung sunod naman, thy desire shall be to thy husband. This phrase can mean either a desire to control or dominate her husband, or a relational longing that can lead to dependency or tension. And then he shall rule over thee, a distortion of the original partnership. Instead of mutual harmony, the relationship is now marked by power struggles often seen throughout history in male dominance or oppression. Doon sa pagkakaroon ng kasalanan ni Adan dahil sa kay Eva, ang nangyari doon ay sumunod si Eva sa sinabi ng serpent, tapos instead na hindi sila maparusahan, naparusahan sila, di ba? So, may kasalanan si Adan, pero ang dahilan, si Eva. Pero sa panahon na yon ay nakita natin yung reversal role of, parang sa panahon natin ngayon, yung mga babae, gusto silang masunod. Tama ba? Tama. Totoo, di ba? Tapos, nagkasala, tapos, naparusahan silang parehas. Kasalanan talaga ng babae kung bakit. Laging woman is the ultimate sinner. Pero yung punishment, parehas silang nagdusa doon. But, ang pinag-usapan dito ay yung pagkapili ng Diyos sa Israel para sa kaligtasan natin, no? So, Genesis 12:3, itong practical implications, ano? Sabi diyan, I will bless thee and curse him that bless thee and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Makikita natin dito yung God's covenant with Abraham, di ba? Doon sa binanggit niya na yon, parang hindi naman kundi totoo na talagang meron siyang covenant, meron siyang pangako. At where he calls Abram to leave his homeland, sa panahon pa lang na siya ay Abram pa lang, hindi pa siya Abraham. Pinangakuan na siya to leave his homeland and promises to make him a great nation. So itong verse na ito ay nagko-contain o naglalaman ng 3 key promises. Una, divine favor and protection. Yung covenant niya ng Diyos kay Abraham, sinabi doon that I will bless them that bless thee and curse him that curseth thee. And then, this verse also shows that God established a special relationship with Abraham and his descendants, which is Israel. Those who support and bless them will receive God's blessing, while those who oppose them will face divine judgment. This principle has been observed throughout history in how nations and individuals who treated Israel well prospered, while those who oppressed them faced difficulties. Lagi nating naririnig sa mga preaching, sa mga pastors, sa mga missionaries, na ang nagpala o ang tumutulong, nag-bless sa Israel ay pinagpapala. At hindi lingid sa ating kaalaman, maging yung
kalagayan natin na tayo ay na-involved sa Loving Israel mission, Jewish mission. At alam ko 2009 bawat sa atin meron tayong mga ginagawang observation kung paano naka-epekto itong pagmamahal sa Israel sa ating bansa. Ngayon, kung ano nangyayari sa ating bansa, iniisip ko pa rin kung bakit nagkakaganito ang ating bansa. Pero 2009, nung makarating dito sa atin yung Jewish mission, at nakaranas tayo ng mga blessing, spiritually, yung ibang mga churches ay nagkaroon ng mga ministry sa hospital, sa jail, sa mga barangay officials, sa mga munisipyo, sa cities. So, napakarami ng blessing na dulot ng pagmamahal sa Israel sa atin mismong karanasan at sa ating bansa ay nakita natin to. So, ngayon po, yung mga personal blessing, tayo personally, nakakaranas tayo nito. Those who honor God's promises and align with His purposes will experience His favor. Ito, totoo yan. Yung mga spiritual inclusion natin. Through faith in Jesus, anyone, regardless of nationality, can partake in the blessings promised to Abraham. So, all the families be blessed. Kaya nga yung kaligtasan na iabot sa lahat ng pamilya, di ba? Sa magitan ng, dahil nga sa alignment nito sa pangako ng Diyos kay Abraham. So, yung God's sovereignty, it reminds also that reminds believers that God is in control of history and will fulfill His promises. Miski yung mga worries natin ngayon sa kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa, pagka ini-align mo sa pangako ng Diyos, ay magkakaroon ka rin ng kapanatagan, kapayapaan, at saka yung pag-asa na magwawakas din to. This madness has come to an end. Must come to an end. Sabi ni di ba? Naalala niyo? Hindi naman. Ako lang nakaalala. So, ito rin, itong Genesis 12:3. Kung titingnan natin yung God's covenant with Abraham, ito ay irrevocable, hindi mapapawalang bisa o hindi na mababago. Doon din sa Romans 11:29, kung nabasa nyo doon, ito ay nagpapatunay din, Israel was chosen to be the channel of blessings to the nations. Hindi lamang spiritually, sapagkat yun ang pinakamahalaga, pero materially, intellectually, miski yung mga naranasan natin ngayon sa technology, di ba? Lahat yan ay makikita natin na pinagpala ang bansa sa magitan ang mga bansa sa magitan ng Israel. So, God's covenant with Abraham also includes that to bless Israel is to honor God's redemptive plan. Yung pagkilala natin sa covenant ng Diyos kay Abraham, ito rin ay pagkilala natin sa redemptive plan ng Diyos sa sangkatauhan. Israel's existence, by the way, blessing Israel is not about politics. It's about alignment with God's heart. Israel's existence is living proof that God keeps His promises. To love Israel is to love what God loves. Amen? Maraming biblical examples of blessing and cursing sa Israel. Sa Daniel 6 verse 10, alam natin doon, in exile, Daniel prayed toward Jerusalem faithfully. And God preserved him. Alam natin, he promoted Daniel and used him mightily in a Gentile kingdom. Si Daniel noon ay nasa Gentile kingdom, pero ginamit siya ng Diyos. Sa Acts 10:2 verse 22, meron din si Cornelius. Si Cornelius is a Gentile who feared God, honored the Jewish people, and gave generously. Yan ang mga example ng blessing of Israel. He became the first Gentile convert, and his household was baptized in the Holy Spirit. Diba? Alam natin yung pinakasusi ng
gospel patungo sa Gentile ay through the experience of Cornelius. And then yung nations in history, makikita rin natin na ang mga nations, mga bansa na nag-bless Israel ay karamihan, binibless. Diba? Yun ang mga nagpe-persecute sa mga Hudyo o nag-oppose sa Israel ay often fell into moral, political, or economic collapse. Napakaraming bansa ang narinig na natin sa mga preaching at kahit tayo magsaliksik sa Google, makikita natin dyan na maraming bansa ang bumagsak dahil sa salungat nila o pag-curse nila sa Israel. Ngayon, yung loving Israel today, what it looks like, sabi dyan sa, itutuloy na natin, no? Kasi sabi doon sa Psalms 122 verse 6, kung makikita natin dyan, yung number 2 ay discuss na natin. And sa number 3, ang pagpapala. Okay, yung number 2, ang pananalangin at pagbibigay para sa kaligtasan ng mga Hudyo. Una, pinagutos ng Biblia ang panalangin ng kapayapaan ng Jerusalem. And then, ang halimbawa ni Daniel, siya ang nanalangin para sa Jerusalem 3 beses sa maghapon. Si Cornelius ay hindi na makalimutan ng Diyos dahil sa kanyang panalangin at pagtulong sa mga Hudyo. Ito na yung ating na-discuss. Kasabay ko po ba kayo? Amen. So, ngayon, ang pagpapala ng pagmamahal sa Israel, mga bagay na hindi mapaghiwalay sa Israel. Ito na yung ating pinag-uusapan. Loving Israel today, ano ba ang nakikita nyo? Sa Psalms 122 verse 6, sabi nga dyan, pray for the peace of Jerusalem, they shall prosper that love thee. No? Peace, by the way, peace in Jerusalem means God's plan of advancing. Kung ano yung nangyayari sa Israel ngayon, yun ang nakasulat sa Bible at yun ang mangyayari yun ang timepiece natin, di ba? Di ba? Amen? So, peace of Jerusalem, sabi nga itong awit na to, this song is a song of ascents, traditionally sung by Jewish pilgrims traveling to Jerusalem for worship. Sa panahon nila, ito yung ginagawa nila. The psalm reflects deep love and reverence for Jerusalem. Hindi lang basta sila umaawit. Totoong pagmamahal nila sa Jerusalem yon at yung kanilang reverence. So, the city where God's temple stood and where His presence was believed to dwell. Dito sa ating mga awit, mga congregational singing, inaawit natin yung Shalom, 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 Jerusalem, di ba? Pag inaawit natin yon, iba talaga yung ating nararamdaman. Naisip niyo ba yon? Amen. Peace of Jerusalem, it doesn't only mean absence of war. Pag usaping kapayapaan ng Jerusalem, Shalom includes wholeness. Wholeness, security, prosperity, and spiritual well-being. Ito sa totoong buhay nangyayari sa atin at simula nung mamulat ang ating kaisipan dito, ay meron naman talaga tayong kapanatagan. Miski sa ministry, at salamat sa Diyos na tayo ay naabot ng ganitong ministry. Salamat talaga. So, si David, noong sinabi niya to, he calls people to pray actively for this Jerusalem's peace and blessing. Kasi ang Jerusalem, it is the central spiritual significance to the people of God. Pag usaping Jerusalem, alam natin na nakaangkla lagi yung Diyos diyan, di ba? So, sa implication naman sa mundo, merong world implications. Jerusalem as a spiritual center. Alam natin na ang mga Kristiyano, para sa Kristiyano, ang Jerusalem holds prophetic and eschatological significance. Many end-time prophecies revolve around this city. Marami na tayong narinig niyan. So, ito rin ay panawagan, pray for the peace of Jerusalem. It is also called to intercede for peace.
pagka pinag-usapang kapayapaan, ang makikinabang dito ay walang iba kundi yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Siyempre, pagka may kapayapaan, miski sa ating bansa, pagka nagkakagulo, hindi mo basta mahisingit ang di ba, ang gospel. Makikita mo nga ngayon sa mga sa internet, napakarami ng kaguluhan, di ba? Ang dami. Pagka kagulo, siyempre, magulo. So, pag walang kapayapaan, ang hirap namang i-share ang gospel. Punta ka sa isang bahay, katukin mo at merong nag-aaway, hindi ka makakapag-share doon. Kasi magulo, di ba? Kaya talagang mahalaga na tayo ay manalangin para sa kapayapaan. Amen? So, praying for the peace of Jerusalem includes praying for the coming of the Prince of Peace, which is our Lord Jesus Christ, who brings ultimate peace to all nations. Yung promise of blessing, sabi doon, they shall prosper that love thee. Ito ay mga spiritual and even material blessing na naka-attach sa pag-ibig natin, pagsuporta natin, at paghahangad natin, ng pagsaliksik natin ng kapayapaan para sa mga Israelites. Diba? So, historically, maraming bansa at individual ang pinagpala dahil sumuporta sila sa Israel at nakaranas din ng prosperity. Pag sinabing prosperity ay spiritual, material, saka yung kapayapaan. So, yun namang mga nag-course, ay alam natin na lagi silang humaharap sa kahirapan. Diba? Kahirapan. Saan na tayo? The blessing of alignment. Yan. So, tingnan natin sa ating bansa, sa ating bansa. Dito po sa letter B. So, number 3, letter A, kalayaan ng Ebanghelyo. Dito, tingnan natin dito, yung Christmas and Israel. Kapag ang isang bansa ay may kalayaan sa Ebanghelyo, ang bansang iyan ay may maayos na pakikitungo sa Israel at nagdadaos din ng Christmas. Kapag ang isang bansa ay galit sa Israel, pinagkakaitan ito ng Diyos ng kalayaan at nawawala ang pag-celebrate ng Christmas. Alam na natin yan, di ba? Sa atin nga tayo, isang bansa tayo talagang, sabihin natin pinagpala tayo dahil sa mga nakaraang specifically o particularly kay President Manuel Quezon, di ba? Kung ano yung ginawa niyang pagtulong sa mga Hudyo noon, no? Meron tayong personal blessing at alam natin na nararanasan natin yung spiritual insight, mga favor, at saka yung kung ano yung daladala ng mga ninuno natin sa pananampalataya ay pinakikinabangan natin ngayon, di ba? Itong Bible na ito sino makakapagsabi na tayo'y kasali sa pagpapalain ng Diyos na tayo ay maabot ng kaligtasan, matuto sa Biblia at magmahal dito. Mahal niyo ba ang Bible? Amen. So, minsan hindi natin magawa no? Parang nakakaligtaan. Pag gising sa umaga cellphone muna. Di ba? So, hindi ako galit. Wala akong karapatang magalit. Nabanggit ko lang yun. Pasensya na kayo, ha? So, church blessing. Ang daming blessing ng church pagdating sa alignment ng pagmamahal sa Israel. Churches that teach the full counsel of God, including Israel's role, often walk in supernatural provision and purpose. Nakita niyo na ba yan? Sa biyaya ng Diyos ay praise God talaga. Nakakita natin yan sa ating church at sa pang-araw-araw na buhay, di ba? Sa national blessing naman, itong Pilipinas, alam natin na itong nangyayari ngayon sa Pilipinas ay masasabi natin na merong prophetic call ang Philippines. Sapagkat doon pa lang sa World War II, ang Pilipinas ay nag-save na ng mga Jewish refugees, di ba? Tapos, yung Pilipinas din ay Philippines cast
the decisive vote for the establishment of Israel in year 1947. Di po ba? So, the Filipino heart is warm, spiritual, and open to God's purpose. O naging open tayo dahil sa mga nakaraang pag-bless natin sa Israel. Di ba? So, as the Philippines continues to love Israel, it positions itself to be a light in Asia. Do you believe? Amen? Totoo naman eh. A harvest nation and a sending base for missions. Nandiyan ang di ba? Asian Baptist Clearinghouse at ang Jewish Mission, to the Jew first, papalitan na ng pangalan. Hindi pa na napapalitan. Pero, yan nga, itong last, wala akong relo eh. Ano bang oras na? 9:40? 9:42? Meron pa akong 3 minutes, times 3. So, sabi dyan, ang pagpapala ng pagmamahal sa Israel, mga bagay na hindi mapaghihiwalay sa Israel. So, yung binabanggit natin yan, yun na yun. So, why Israel still matters? Sa Romans 11, verses 17 to 18, Gentiles are grafted into the root. Yung root, Israel. So, kaya dapat din maliwanag sa atin na tayo ay drafted. We are grafted into the root. Hindi tayo replacement ng Israel. Diba? So, the church has not replaced Israel. We are joined to it. Diba? So, to separate ourselves from Israel is to disconnect from the very foundation of our faith. Kasi yung pananampalataya natin, alam natin doon nagmula eh. Tapos i-disconnect natin ating sarili. So, hindi tama. Diba? So, the future of Israel is tied to the return of Jesus. The King will return to Jerusalem, not to Dasmariñas. Diba? Not to the Philippines. Not even to New York or in Rome. So, for the conclusion, yan. Meron bang ganun? Meron na rin conclusion. So, walking in the blessing. Kasi, pag sinabing Israel, maliwanag lang tayo dito, maliwanag na lumakad tayo kasama ang Israel, mamuhay tayo kasama ang Israel, araw-araw. Kaya nga, bawat prayer natin, kasama natin yon. Minsan, hindi natin nababanggit, pero pag nakalimutan, binabanggit pa rin, naaalala eh. So, loving Israel is not about politics, it's about prophetic positioning. When you bless what God blesses, you walk under an open heaven. Ang sarap noon, no? Yung parang lagi kang nasa ilalim ng canopy na ikaw ay safe. Kung may bagyo, hindi ka makakaranas ng mga dulot dito na calamity. Pero loving Israel draws us closer to God's heart. Amen. Loving Israel draws us closer to God's heart, His promises, and His plan for the nations. As Gentile believers, we don't stand outside the story. We have been written into it. Habang tumatakbo ang kasaysayan ng Israel, tayong nagmamahal sa Israel, ay kasama doon. Di ba? So, personally, ask God to give you a heart for Israel. More heart. Begin praying or continue praying for the peace and salvation of Israel. Amen? And then, as church, consider supporting missions or ministries that bless both Israelites, and Gentiles. Amen? So, ang sarap anahin ito, pero sa tingin ko ay sakto lang yung oras. Amen? Amen. So, pray lang tayo. Pray lang ako. Thank you, Lord, sa biyaya niyo po sa aming kaligtasan. Salamat, Panginoon ko, sa iyo pong anak, sa aming Panginoon, si Jesus Christ. Thank you, Lord, for your saving grace. Kami po ay hindi karapat-dapat, pero iniligtas niyo kami. At salamat din po, Panginoon, sa bansang Israel na ginamit niyo po at iabot sa amin ang pananampalataya. Maging sa oras na ito,
Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin na kami po ay in-include mo. Inabot niyo po kami, Pangisama. At ikaw po ang isang patuloy na magpala sa aming iglesia, sa aming pastor, sa mga kapatiran at sa bawat isa, maging sa mga kapatiran namin sa iba't ibang bansa. At kami po ay patuloy niyo pong pagpalain, spiritually, physically, financially, intellectually, Panginoon Diyos, at magamit po para sa iyo pong layunin po, sa iyong purpose na kaligtasan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.